Si DSWD Secretary Rex Gatchalian ay nasa linya natin. Secretary Rex, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Secretary. Umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Yes, sir. Opo, kayo pala in charge ngayon sa fuel subsidy sa mga tricycle drivers, PUV drivers? Hindi DOTR? Katunying kami ang mag-pay out, pero ito ay sa pakikipagtulungan sa Department of Transportation sa ilalim ni Secretary Lopez at ganoon din sa ating mga local chief executive, mga mayor ho natin. Pero tayo ang mag-take ng lead sa mga payout centers. So ang pera ay pondo ng DOTR, is that right? No, Katunying, ang pondo na gagamitin ay pondo na nasa loob ng DSWD. Kaya kami napasok sa eksena. Kasi tandaan natin, ang tingnan namin dito, ang klasifikasyon na natin sa mga individual na mga drivers ng tricycle, jeep na apektado, ay mga individuals in crisis situation na. Dahil naaabala na or nanganganib na yung kanilang mga hanap buhay, kailangan na pumasok ng DSWD. Hindi lang driver, kundi mga individuals in crisis situation. Meron tayong programa, yung AX, yung Assistance to Individuals in Crisis Situation, 60 days of the Departamento sa utos ng ating Pangulo para maigsan yung pag-alala ng ating mga drivers, gagamitin na natin tong AX kahit the first 30 billion naka-line up na para sa operation na to. Tama po yan. Dahil nasa crisis na talaga naman tayo sa sitwasyong ito. Nadala ng Middle East war na yan. So ano pong magiging mechanics o sistema nito, Secretary? Okay. Tulad na sabi ko, at ang direktiba ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mabilis na paraan, sa mabilis na panahon, maialis na natin tong anxiety o itong pag-agam-agam ng mga drivers natin kasi tumataas yung presyo ng petrolyo. So next Tuesday, ang sisimula na, arangkada na yung pamimigay ng tulong pinansyal, cash yan, sa Metro Manila tricycle drivers muna. Kahapon nagtulong kami ng mga mayors ng Metro Manila at may na-identify na 39 na payout centers sa buong Metro Manila. 39. Ang total na bilang na tinitignan natin, 139,000. Sa totoo lang, Katunying, Jerry, kaya namin tapusin yan in 2 days. Pero ayaw naman natin lahat ng tricycle driver pumila, wala namang masakyan yung mga tao. Kaya aabot tayo ng 3 araw. Bale, Tuesday, Wednesday, Thursday. So ang panawagan ko sa ating mga tricycle drivers, siguro by tomorrow hanggang this weekend, i-a-anunsyo na ng inyong mga local city government kung saan ang payout center nyo, anong oras kayo pupunta. Kasi dadaling yan in batches, papapuntahin sila. Batch by batch, hindi naman pwede lahat sabay-sabay. So, ang bawat driver makakatanggap ng 5,000 na cash assistance. Okay. Pero paano ka ba masasama dyan? Yun. Jerry, simple lang. Lahat ng local government, meron niyang ini-issue na license to operate sa mga drivers bago sila makapasada. So meron na silang database ng mga tricycle drivers. Yun ang ibibigay lang sa amin. Kung hindi ka naman kolorum, yun ang tatanong ko. Pagka kolorum, hindi mabibigyan. Unfortunately, Jerry, Katunying, Jerry, hindi. Dahil hindi natin dapat tinotolerate yung pagiging kolorum, di ba? Kasi unfair naman doon sa mga may license to operate na nagbabayad ng permit, na sumusunod sa alituntunin. Hindi naman pwede na dahil ngayon may financial assistance, saka ka magiging legal. Ito ay para sa mga tricycle drivers na lisensyado mula sa kanilang mga lokal na pamahalaan na mag-operate sa kanilang mga lugar. Sa Metro Manila alone, just to emphasize, gaano kadami po yung estimate ninyo na mabibigyan? 139,000. 139,000 drivers times 5,000 pesos, gano'n, ano? Yes, kulang-kulang mga 600 to 700 million ang gagamitin natin kaagad. Malaking pera ito. Sa tricycle yan, sa jeepney drivers, Secretary. Kasi makatanong nila, anong pag alam na namin saan pupunta at schedule, ano naman dadalhin namin? Diba? Sige. Opa. Isa lang, driver's license lang, yun na, sapat na. Original driver's license at isang photocopy. So, hindi na natin pinahirapan pa na maraming hihingiin kasi ayaw ng ating Pangulo niyan. Gusto niya mabilisan at huwag na yung pabalik-balik. So, saka may listahan na nga
Ha? May Oo, may listahan kailangan naman na, eh. huwag mo na Oo. pahabain pa. Sa DSWD naman, normally, dalawang papel ang hiningi namin, isang ID at isang patunay ng pangangailangan. Pero yung patunay ng pangangailangan, mayor na nila ang mag-i-issue ng para sa grupo. Hindi na nila kailangan problemahin yun. Pero yung secretary, ito yung laging problema eh. Yung ang agang pupunta dyan sa payout area, tapos ay madaling araw pa, nandyan na, tapos haba ng pila, parang ang dating tuloy ay maging inefficient ng gobyerno. Go ahead po, ano po ang gusto niyo sabihin doon? Oh. Kasi yan nga yung, kaya naman minsan merong pila sa mga DSWD office. Kasi di ba part ng aming process is interview. Kasi yung mga social worker, kailangan nila alamin ano ba nangyari sa individual na to para malaman namin kung magkano ang itutulong na angkop para sa kanyang pangangailangan. Kasi admittedly, minsan doon tumatagal kasi bahagi yan ng tamang proseso. Yung case, social case intake ng mga social worker natin. Opo. Pero sa kaso na to, wala nang ganun. Kasi Kaya bigay na lang ng bigay. Yung buong grupo, parehas ang storya na pinagdadaanan. So isang certification na lang mula sa kanilang local, yung mga DSWD sa mga lokal na pamalaan, yung mga empleyado ng mayor, sila nagagawa noon. So hindi na nila kailangan problemahin yun. So, Catherine, mabilisan to, pasok, bayad, labas. Ito po ay Metro Manila yung pinag-uusapan pa lang natin. I'm sure ganun din ang sistema sa mga probinsya. Tulad sa Cabanatuan, ang tricycle capital of the world, Cabanatuan eh. Napakadaming tricycle driver dyan eh. Parehas na template. Kaya nga minabuti natin na dito muna sa Metro Manila para meron tayong working template. 3 araw lang naman, then lalabas na tayo ng Metro Manila para sa ating mga tricycle driver naman sa labas ng Metro Manila. Tapos tingin, bubuntot na rin dyan yung una mo pang tanong, yung mga jeepney driver Yun. at yung mga ibang public utility driver, bubuntot na rin yan sa pag-aada nito kasi ang listahan yan na bibigay naman sa LTFRB para sila mag-consolidate dahil tandaan natin. Sabi ni Sec Banoy sa akin, Sec Lopez sa akin, minsan isang jeep, 3 o 4 ang driver, di ba? So ayaw naman natin na kulang yung database. Kaya ang mga local government naman, isasubmit sa LTFRB yung listahan ng mga jeepney drivers sa kanilang lugar. Yun, medyo mas masalimuot yata yun, yung jeepney, no? So, paano ho yun? Kung unang masisimulan, mas madali yung sa tricycle, yung sa jeepney drivers, secretary, kailan nyo nakikitang maibibigay ito? Actually, ka-text ko ngayon si Secretary Lopez bago kayo tumawag. Apo. Sabi niya, inaayos niya na. So sa mabilis na panahon, lalabas na yan. Kino-consolidate niya na right now yun sa jeepney. So siguro magiging system natin dito, tatapusin lang namin pang Metro Manila tricycle drivers, then sa labas ng Metro Manila, then within that, mag-aabot na yun sa jeepney, pati na rin yung iba pang public utility vehicle. Mabutit, binanggit nyo yan dahil nagtataas ng kamay yung mga angkas, joyride riders. Kahapon, katining Jerry, na pag-usapan yan, bus drivers, UV Express, TNVS. TNVS. Kasama yan sa mahabang listahan na gusto ng ating Pangulo matulungan para hindi sila nahihirapan sa ganito mga panahon. So DOTR ang magpo-provide ng database o ng mga pangalan ng kung sino-sino matutulungan sa jeep, pati ho ba sa bus, TNVS, sa kanila rin manggagaling? Kasi tandaan natin, ang local government, sila lang ang in charge sa tricycle driver. Ang lisensya to operate ay galing sa local government. Pero, ang sabi kahapon sa meeting, dahil siyempre sa LTFRB, minsan nakalista 2 driver lang, minsan nanganganak di ba? Sa jeep, minsan nagiging 3, 4. So, tutulong din naman local government unit mag-consolidate ng listahan para maibato ka agad sa LTFRB at maisama doon sa ipapadala sa amin pagdating sa larangan ng hanay ng mga jeepney drivers. Yung pala yun. Magtatagal. Secretary, dito mo ma-appreciate yung may mga card yung mga tao, no? Para parang digital transfer na lang yung e-wallet. Katuling yung sa yung mga jeepney driver, from my understanding, sabi ni Sec Banoy, meron sila. So hindi ko alam kung yan ang magiging modality natin. Pero yung sa tricycle, hindi yun, walang mga card yun. Kasi remember sa local government, yung tricycle driver, mabilis ang turnover na yan. Minsan, meron driver ka, kinabukasan, hindi na ikaw ang nagba-boundary dahil napalitan ka o ayaw mo na.
So yun, cash payout yun, mabilis yun. Ang katuling sa totoo, 2 araw, kaya namin tapusin yun 139,000. Ayaw na nga natin na lahat pumila, wala namang masakyan ng tao. Diba? So, isa-schedule talaga with local government, pero ang promise namin, 3 araw, tapos yan. Okay. So, ang total budget po dito ay 30 billion? Actually, Katuling, ang total budget natin for AIX is around 62 billion. Okay. Pero siyempre, marami pa tayong pinagagamitan doon, yung mga araw-araw na medical, medical. So, ang una muna natin i-earmark dito, hanggang 30 billion. Hanggang 30 billion. At saka, Katuling, kasi baka kailangan nyo rin matanong sa akin, pag tumagal to, hindi to isang beses lang, kung tumagal to. Kung tumagal. Na-evaluate ng presidente at ng ating mga kasamahan sa gabinete na kailangan pa ng ibang round, gagawin natin yun. Kaya yung 30 billion mukhang napakalaki, pero hindi kasi natin alam kung gaano katagal to bago matapos eh. Tama po yun. So, ang kagandahan naman ito, depende, sana wag naman tumagal, pero hindi naman one time lang ito. Maaaring meron pa. Maaaring masundan pa. Maaaring masundan. Okay. Pero teka, may pa... Saka di ba alam naman natin na iba-iba rin yung pangangailangan nila. Siyempre iba rin yung sa jeep, iba rin baka mas malaki yung kailangan doon. So huwag sila mag-alala, pauna lamang to, evaluate natin yung situation at siyempre kung kailangan ng magbigay ng karagdagan, gagawin. Ayan, nabanggit nyo ho kasi kanina, Secretary, na ito'y para sa mga nag-aagam-agam, may mga anxiety tungkol dito sa mga mangyayari. Hindi lang naman daw ho mga public utility drivers ang may ganyang agam-agam, pati kami. Pati ho kami. Kami po, Secretary. Nag-aalala nga po kami. Basta, Katuning, Jerry, kung sa tingin nyo kayo ay mga individuals na tumadaan sa isang krisis, pwede naman kayo magtungo ko agad sa opisina namin. Kasi natin yung title ng programa, Assistance to Individuals in Crisis Situation. Hindi lang to para sa mahihirap ha. Marami tayong tinutulungan na hindi mahirap kasi pero may pinagdadaan ng krisis. Tama. Halimbawa yung biglang nagkasabay-sabay ang gastos ng pamilya, may na-ospital, may nagaganito. Pwede ho siguro, Secretary? Oo, Katuling ka, Jerry, tama yan. Kasi minsan akala nila ang DSWD ay para sa mahihirap lamang. Hindi po, marami kaming kliyente. Yung ngayon, medyo nakakagaan-gaan. Pero biglang may kamatayan sa pamilya. Pwede kayo lumapit sa DSWD at tumutulong po kami sa kanila. Ayun, ang ganda na sinabi nyo na yan. Di ba nung pandemic, yung mga empleyado, mga minimum wage earners, may mga ganyan na programa kayo, Secretary, di ba? Tama. Sa ganitong, ang DSWD is for everybody. Minsan kasi akala lang ng tao, pag mahirap ka lang, saka pwede lumapit. Hindi po, araw-araw, nakabukas na namin mga tanggapan para sa inyong lahat. Yes, sir. Secretary, salamat po sa inyo at kahit na bigla-bigla kaming tumatawag, bigla-bigla din kayo sumasagot. Salamat po. Basta kayo, maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.